Sa bawat araw, ang aso'y kasama, tunay na katuwang. Bark-bark, halika na, kwento ng aso saya'y dala. Sa tagumpay, it's all good, man's best friend, understood. Wagging tails, good vibes, kasama mo sa iyong buhay. Aso, katagumpay, sa tagumpay. Hello, Coach Onay Poli or Coach O. Ako po isang professional canine behaviorist na merong 20 years or more na experience po sa dog training. Ako po isang consultant, speaker sa mga universities at mga government agencies. Ako po ay nagsulat ng 3 libro tungkol sa aso. Ang Mag-aso ay di biro, na Naginip ba ang aso at Dog-Life Balance. Nagsulat po ako ng mga libro sapagkat ang advocacy ko po ay maturuan ang Filipino community patungkol po sa dog behavior. For this episode po, makakasama niyo ulit ako ng around 5 to 10 minutes. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa aggression towards humans. Okay, nung nakaraang linggo po, pinag-usapan natin yung aggression or tapang or rage ng mga aso sa kapwa nila aso. Well, basically, ang reason po ng aggression towards dogs saka humans ay parehas lamang. Katulad ng diniscuss ko po last week, ang pinakaugat po nito ay being under-socialized. Pag sinabing under-socialized, simpleng lengguwahe, ang mga aso po ay kulang sa exposure. Kadalasan po sila ay nakakulong lang sa bahay, sila po ay nakatali, hindi nakakita ng ibang aso at hindi nakakita ng ibang tao. Kaya pag nakita ng ibang tao at may bisita po kayo, may delivery ng Shopee, sila po ay galit na galit. Bakit po? Because ang cause po nga nito ay kulang sa exposure. So, ang solusyon, babalik rin lang natin, i-expose po natin sila, i-socialize natin sila. Okay, pag sinabi natin socialize, ano po ba yung mga activities na pwede natin gawin? Number 1 is to walk your dog at least 15 minutes a day around the park, around the block, okay, mas malayo, mas matagal, mas maganda. Sabi ko nga, at least minimum lang yung 15 minutes at gawin po natin to araw-araw. Sa gayon, parang pinapakita natin sa mga dogs na wow, meron palang life sa labas ng bahay na ito. Kasi po, pag nandun lang po sila sa isang sulok, ang nagiging security lamang nila, safe zone nila po ay yung maliit nilang kinatatalian o kinakukulungan. And even if you have a backyard na nakakalaro sila, that's not even enough. Kailangan pa rin po silang ilabas para makita nila ang ibang buhay, especially ang mga dogs at ang mga tao. Okay, ang pwede nyo pong gawin pag may mga bisita kayong darating, no, bago pa dumating, sabihan nyo na sila bago kayo pumasok, bago nyo buksan yung door, mag-prepare na sila ng treat or bigyan nyo sila ng treat. Okay, parang isang exercise po ito na makakatulong para maging ang tingin po ng mga tao sa lahat na pumapasok sa pintuan nyo na gusto nyo, syempre wag naman akyat bahay, okay, ay ano sila, friendly sila, okay, hindi sila threat. Okay, so tuwing darating mga bisita ninyo, abutan sila ng pagkain, so pinapakita ninyo sa aso ninyo na these are friends, hindi sila threat. Okay, but I would also advise na huwag niyo pong sasabihan o encourage yung mga potential na pumapasok sa bahay na hinahawakan agad yung aso. Hindi po yun tama. Unless na-close na sila ng aso, pwede yun. Otherwise, magbigay lamang po sila ng treat. Okay? So, dalawa po yung aking shinare ngayon. Marami pa activities na pwede. Pero, huwag niyo pong skip yung first exercise, and that is to walk your dog every day at least 15 minutes. Exposing him. Hindi ko sinasabi na pag nilabas niyo po yung aso niyo, didikit niyo sa mga tao, no. Ano na po yun, enough na po yung makakita siya ng ibang tao, enough na po yung makakita siya ng ibang aso, ibang movements, para nang malaman niya na ito pala yung mundo, okay, hindi naman pala threat ang mundo. Okay, so maraming salamat po sa pakikinig niyo, sa panonood niyo. If you have other issues na gusto niyo masagot natin, mga dog behavior issues, pwede namin kayo matulungan, mag-email lang po kayo or mag-send po kayo ng message sa mga contact numbers namin na nandito sa screen niyo. Maraming salamat and see you again next week. Bye-bye. God bless you.
si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!